Mga brother, ano ang isa sa mga paraan para magkaroon ulit tayo ng funds pambili ng laruan pambenta natin? Isa sa mga paraan na pwede natin gawin mga brother, magbenta tayo ng mga item natin sa mga kaibigan nating reseller. Ito gusto ko gawin na kasi last time, di ba last time ako nagpresyo, kinuha nyo naman karamihan. Oh. So, ibig sabihin, alam nyo na kung ano yung pinunta ko dito. Pinunta ko rito para wala kami may uwi. Sige. Kantahan nyo, kayo muna umawit. Kung sa tingin nyo, mabibenta nyo ng ganong presyo, doon natin ibigay. Ganito, kahit hindi nyo kailangan, kung sa tingin nyo sa presyo sa gano'n, kanyari, gusto ko lang maubos, brother. Isa to sa mga pinaka-effective na paraan kapag nangangailangan tayo ng funds pangpaikot para sa negosyo natin, mga brother. Yung last na punta mo, ikaw yung nag-price, tama ba? Ikaw ba yung nag-price? Ako yung nag-price, ako yung nag-presyo. Nakagil na tayo. Sige. Pero tiyan mo, karami naman binigay ko. Kung ngayon naman, gawin natin, kung kaya nyo ubusin lahat, presyohan nyo. Kung kaya nyo ubusin lahat. Ano ang mga kailangan nating gawin? Siyempre, kailangan nating kausapin or puntahan yung mga kaibigan nating reseller na sa tingin natin, bibilhin nila yung mga items na ibebenta natin sa kanila. Eh ano naman yung mga kailangan nating isaalang-alang kapag magbebenta tayo ng mga items sa mga kaibigan nating reseller? Hindi naman agad bibilhin nila yung mga item natin. Depende pa rin mga brother. Una, linyahan ba ng seller na yon yung item na ibebenta mo sa kanila? Magugustuhan ba nila yan? Or yan ba yung kadalasang sinasalang nila sa mga buyer nila? Siyempre mga brother, kailangan natin i-take into considerations kung yung ibebenta ba nating item doon sa kaibigan nating reseller ay linyahan nila o madalas nilang binibenta or forte nila. Kasi siyempre, sayang naman yung effort natin kung pupuntahan natin sila, dala natin yung mga item natin na sobrang dami, tapos hindi rin nila bibilhin, di ba? Sayang lang. Sino check to? Ganda Yan. to, brother. Mga ano sa Japan, Ano ko ano lang? mga man cave na ano. Ano ko bubble wrap? Di ano to. Babasagin kasi ceramic siya. Okay. So marami siyang ganito. Yan. Ito binibenta ko 600. Ano to? Di-display lang? Coin bank, mga pangmano lang. So iba-ibang kulay ito. May green, tapos Ang mga mayayaman talaga na collection. ganyan. Pero mura lang sa Jap, gagi. Yung mga ganyan. Di, ano ka lang, bata ka lang, pang matanda na kasi yan. Kapag ang target, well, mature na naman ang target. Ano ang target market mo? Mga ilang taon? Mga 30 to 50 ka na 30s rin din, eh. oh. Same lang naman eh. Pero ibang linyahan lang kasi. Mura lang sa Japan tong mga ganito. Real post. Pero kasi ito, nabili siya during pandemic nung may-ari, dating collector. Kaya sobrang mura talaga. Kaya nyo naman ako, hindi ako pupunta dito ng hindi gipit. Kaya ako nandito kasi gipit ako ngayon. Gipit ako ngayon. Kung hindi ko naman bibenta agad ng mga yan eh. Okay lang naman ako eh. Kasi hindi ako okay ngayon eh. Ito kulay gold. Ito yung color gold. Oo, tsaka Ayun, yun namin. Laki yan. ano? Tsaka sira. Pamasagin. Nagkukulik na sila niya. Hindi. Maganda na ang kinang eh, no? Oo. Nagkukulik na sila niya. Japan mail post. Ito mga mail post, kunin nyo na to. Yun din yan eh. Yung iba, Ayan na ka ba yan? Benta ni previous May series market price. ka ba yan? Pucha. Ang problema, wala kami ano yun eh. wala kayong market kayong niyan. market niyan eh. Actually, okay naman ibalik sa akin yan, pero pwede rin i-stay ko muna rito para may dahilan akong bumalik. Pwede naman. Ito yung plastic lang yan. Yan ang nag-iisang plastic. Nakabenta ka na. Oo, marami. Sobrang dami kong ganyan dati. Kailangan ko talaga ng pera ngayon, ha? Hindi, may bumibili. Meron. Mga nag-JDM. Ayan, binibili. JDA. Oo. Mga matatandang collector na gusto mong pan-display sa man cave nila. Lalo na kung gusto mo, ang tema mo medyo Japan. Yan yung kailangan. Mga ganyan. Ito yung mga Funko na to. Dinala ko na sa inyo last time to, pero hindi ko kasi siya kayang ibaba last time. Kasi ito yung mga Funko na maliban dito. May presyo kasi itong mga to. As in, ano to, mga rare na to. May mga presyo na to. Malakas pa rin dito. Marami pa kami Funko. Wala kayo. Yung Funko, Bakit siya 8,000? yan, hindi ko alam, brother. Consign to eh. Pero pinapabayaan ako. Pero ito may mga sticker na ganyan eh. Tapos ngayon, sabi nila, kasi itong mga first release ng Funko, ito, yung mga blue, yung mga kulay, so mahal siya. Kasi itong word na to, yung, bawal kasi sabihin sa video or sa Ay, meta, bawal yan. Talaga? Bawal yan. So ang SLAVE na word, kung mapapansin nyo, yung mga bagong release ng Star Wars ngayon, wala nang ganyang word. Okay. Bawal na yan. Diba? Siyempre, bawal Pero sa masama video naman. pwede Oo. nakikita yan sa Kaya kung mapapansin nyo, kung makakita kayo nung ship ni Boba Fett, Oo. ang nakalagay na doon, Boba Fett Starship. Pero totoong pangalan nun is one. Bawal na.
bawal na. Siyempre, bawal naman sa word na, di ba? Ganun siya. Kaya ano, no? Racism. Oo. Eto, kung hindi nyo forte to, baka kayang presyohan nyo, tapos kung kaya consign ko na lang, tapos Sige. pag-usapan natin. Okay. Eto, katulad ng nangyari sa amin sa Green Hills, ang dami kong dalang item. In-offer ko sa kanila yung mga Japan Mail Post at saka yung mga Funko Pop. Ang kaso, hindi nila linyahan yung mga Japan Mail Post. Actually, hindi rin sila pamilyar na may nag-i-exist pala ng ganong klaseng item. Kasi nga, medyo malayo ang bentahan nila Brother Lou, nila Brother Nel, sa nila Brother RJ doon sa Japan Mail Post na in-offer ko sa kanila. Pangalawa, yung Funko Pop din, mga brother. Alam naman natin ngayon na medyo mahirap mag-out ng Funko Pop. Lalo na, Star Wars yung binibenta ko, walang hype sa Star Wars ngayon. So, ang nangyari, medyo nagpass muna sila sa Funko Pop kasi kung hindi ako nagkakamali, marami pa silang stock noon at the same time, mahirap nga kasi i-out. At saka yung mga Funko Pop na binenta ko sa kanila, medyo mataas ang presyo, mga brother, kasi hindi siya yung usual na Funko Pop na 300, 200, 500. May mga presyo kasi karamihan doon, kung hindi limited edition, mga first release ng Funko Pop, which is yung color blue na box. Most likely, baka mahirapan na din silang i-out. Buti na lang mga brother, maliban sa Funko at saka doon sa Japan Mail Post, karamihan naman ng mga dala ko nagustuhan nila. At the same time kasi mura at alam nilang maire-resell nila. Kaya doon papasok ang pangalawang factor. Ano? Storm Shadow na statue na Storm Collectible statue. Kanto. Binibenta ko yan last time 4. Pero binaba ko ng 2.8. So, pero magkano nyo nabibenta yung ganito? Ang na-out pa lang namin kasi ganito, ano yung mga Juggernaut, no? Na-out natin. CF to ba? Ayun. Hindi MCF yan. Hindi pa pala. Ano yan? PCS yan. 1. Ito, 1.5. Sige. Hindi na ako. Gusto ko lang umuwi ng EcoBag lang dala ko. Lahat mura ko binibenta sa kanila. Huwag lang isasama yung EcoBag. Nagkukulik ako ng EcoBag. Pangalawa, mga brother, eto na. Kailangan resellable yung mga items na i-offer nyo sa kaibigan yung reseller. I-resell nga nila eh. Kailangan nilang i-resell at kailangan nilang kumita doon sa mga item na dala nyo. Basic. Mas may value eh. Magkano set niya pag sinet? Lahat na. Oo. Hindi, hiwalay natin to. Mura lang to eh. Mura lang to. Ito, kung gusto nyo bigay ko ng 150 isa. Authentic yan ha. Nakakaawa na yung mga anime yun. Pag pumunta kayong Divisoria, mga nasa 500, 600 yung mga pang ano nyo lang. Ang marami dyan yan yung hawak mo, brother. Oh. So, mapagseta na maayos, 4 yung goma ko sa bibig. Sama mo itong one piece. Oo. Kasi ito wag to, mura lang to. Mas mura to. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pieces. 20. MIB lahat yan. Ang BIB lang. Ito lang isa. Kasi pinansample ko lang. Kukumputan sila. Oh. Baka mamaya mali-mali tayo ng calculator eh. Laro din. 3K pero- lahat. 3K lahat. Sige. Hindi, 3K to lahat, 20 pieces. Gusto nyo gawin ko Gawin ko na lang dito kasama. Freebie ko na yan. 3K. 3K. Kasi, Ito mabibenta nyo pa dito ng more or less 100, 150. Mga hikari to. Ito hindi may presyo to. Pero kasama na yan. Kasi doodle stopper to eh. Alin? Ano to eh? Yung sa coin box. Oo, Poco to eh. Pero mura lang naman din to. Mura lang to. Baga hindi ko lang kaya i-freebie. Sa case ng pagpunta ko at pagbisita ron sa Team Brocha, sa Shopsville Green Hills, mga brother, malaki yung chance na kukunin nila yung mga item na ino-offer ko sa kanila. Bakit? Una, yung ibang item doon, trip naman talaga nilang kunin dahil linyahan nila. Diba? Doon pumapasok yung unang factor. Pangalawa, mga brother, yung mga item na in-offer ko sa kanila, karamihan, papasok dito yung kasabihan natin na kahit hindi mo kailangan, bibilhin mo. Bakit? Kasi mura. Kasi good deal. Kasi kapag ni-resell mo, malaki ang chance na tutubo ka ng malaki. Ano yan? Rakasil. Nakabenta ko last time nito. Before ko i-sale to, nakabenta ko ng 5K. Huwag na rin kakamalit, Chogoki to, bakal to. Release na natin yan. Release. Ganito yan. Ano na yan ha? MIB ha? Inopen ko lang para mapakita sa kanila. No, basta. Ano yan? Ganda nga, gagi. Hindi ka nga na nakakita. Ah, Kasi online 3.5 pala na. yun, gagi. Oh, 500 to kanina. Magdagdag ako ng eco bag. depende kung anong pangalan ng eco bag. Tugo dun. Ito yung bakal. Ito yung bakal. Alam nila yan. Puro kami mga bagay nito. Alam nila ang halaga ng eco bag. Treat na lang sa eco bag. Treat na lang natin sa eco bag. Men, GTO, Collector's Quest, hindi mas pagmamayabang, may mga pangalan yung eco bag natin. At take note, mga brother, hindi naman iisang reseller lang yung pinuntahan ko sa Shopsville Green Hills.
andun ang bahay ng Team Brocha. Ibig sabihin, marami silang reseller doon at mas malaki ang chance na makukuha lahat ng items ko. Nandun si Brother Lou ng Wrestling Boy, andun si Brother Nel Corpus ng Oye Toy Box, at andun si Brother RJ Sassy ng Nerdvana PH. Ibig sabihin, the more the merrier, mga brother. Kung hindi man magustuhan ni Brother Lou yung isang item, may possibility na makuha ni Brother RJ kasi gusto niya. At kung hindi naman gusto ni Brother RJ yung item na yon, pwedeng kuhain ni Brother Nel. At kung hindi man, well, yung ibang item kinonsign ko sa kanila, katulad nung Funko. Kasi medyo alam nila na may hirapan silang i-out. The same time, may shop naman sila, so nakiusap na lang ako na i-consign sa kanila. Kaya ibig sabihin, mga brother, mahalaga na buo ang loob nyo at alam nyo yung mga item na ibibenta nyo sa kanila ay presyong reseller at maibibenta nila ng maayos para hindi sayang yung effort nyo pagpunta doon sa kaibigang reseller. Pangatlo, at ang pinakamahalaga at medyo masakit na kailangan yung tanggapin, mga brother, malaki ang chance na malugi kayo sa transaksyon na to. Malaki ang chance na malugi kayo. Bakit, mga brother? Bakit may chance na malugi kayo? Kasi syempre, kailangan yung ibenta sa mga kaibigan yung reseller yung item na below sa selling price nyo. Si Menasor, magkano yung nabibenta muna? Doon tayo mag-rely. Magkano yung nabibenta? Ang walang box, sino walang box sa kanya? Yung isa, ito. Walang, lusto yan. Pero lahat kompleto. Magkano nyo kayang ibenta to? Ito po kaya namin to 4 to 5. Ano na? 4 to 5. 4 to 5,000. Magkano nyo gusto kuhain? Kayo, mamawit ngayon. Ngayon nagsabi ko magkano nyo. Kaya nila ibenta, ano na? Magkano? 5 Yung Menasor daw ngayon nasa 4 to 5,000. Magkano nyo kaya? Kaya nyo kuhain ng 2,500? Oo, ako na. 2,500. Ito na, ito balas yun. Kayo. Pag hindi, sige. Walang ano. Menasor 2,500. Ito yung Menasor. Tignan yung Menasor. Ang ganda niyan. Siyempre, pag sinagong pangit, hindi nyo Tapos bibilhin. mag-aaway na. Maganda yun, mag-aaway. Sabihin. Pakita mo sa kanila. Magbabiral ganun eh, nag-aaway. Isang gawin natin scripted para ano yung maganda yung ano eh. Example, kung binibenta nyo yung item na 500 pesos at alam nyo sa sarili nyo na nahirapan kayong ibenta for how many months or days or weeks, kailangan ibaba nyo yung presyo para may room for breathing yung presyo na ibibigay nyo doon sa kaibigan nyo. Kung 500 nyo binibenta yung item, dapat makuha nila ng 300, 250, 200, depende sa item, mga brother. At kailangan yung i-take into consideration yung pangalawang sinabi ko, dapat resellable yung mga item nyo. Unahin na natin to. Sino ba to? Yung character sa Dance Dance Revo, naglaro ka ba niyan? Para hawig mo sir eh, no? Gagi, hindi bungal yan. Hindi niya hawig yan. Hindi naka-ano kasi nakasakay. Ano sa Kasi yung bibig yun. Kamo. Kamo. Magkano yung nabibenta to? Magkano nyo muna kaya ibenta? Doon tayo mag-rely. Hindi ko pwedeng, ha? Tutukay nyo bibenta. Okay. Set yan? 2K set? Pero binibenta ko siya ng 4-5 dalawa. Dalawa. Oh, I mean, yung akin, ako yun. So, kung 2K kayo, presyo nyo. Kaya ano, makap kasi. 500? Hindi, 1.5. Hindi, 1.5. Oh, 1.5. Ito, 1.5, mga brother. Oh. Nabili nila ng... Binibenta ko ng 4.5. Pero syempre, iba't ibang seller. Hindi naman tayo kanya-kanya ng 40 na... Ako sa tingin ko lang, 4.5. Pero nga, ang tagal na benta sa akin. Pero... Well, hindi naman ito matagal. Ano eh? Nakuha ko to a week before ng Toy-Con. Sa case na nangyari sa amin sa Green Hills, mga brother, talagang binagsak ko yung presyo. Una, bakit? Kasi karamihan ng mga item doon, matagal na sa akin. At hindi ko maibenta. Lahat ng paraan ginawa ko na. Hindi ko maibenta yung laruan. Ibig sabihin, hindi siya para sa akin. Baka merong isang reseller na sila ang makakapagpabenta nun kasi forte nila o di kaya may naghahanap sa shop nila nung item na yun. Honestly, mga brother, karamihan doon sa mga item na binenta ko sa kanila, lugi o di kaya below puhunan or below selling price ko karamihan doon. Pero wag niyong gagawin yung ginawa ko, mga brother, kung talagang malulugi kayo sa transaksyon na gagawin nyo in the near future. Huwag nyo gagawin yung ginawa ko. May mga item na hindi nila binibili kapag silyado eh. Kapag pinakita mo sa kanila, yung mga pala. Diba? May ganun eh. Oo. Ayun, akalain mo ba marami accessories? Tangin na. Yung payong gagi. Yung payong. Ganda nito, Dance Revo. Ako lang, kailangan nakahawak ito. Oo. Pero feel ko mayroon pang ibang character to. Oh, parang ano siya eh.
Maraming ano siya, di ba? Maraming character. Hindi ka ba naglaro nito dati? Siyempre naman mga brother, negosyante pa rin tayo. Negosyante pa rin si Pangs. Hindi ako papayag na malugi ako sa mga transaksyon na ginagawa ko kahit na mag-offer ako ng mga item na pwedeng i-resell ng mga kaibigan kong reseller. Hindi ka pa rin pwede malugi mga brother. Bawal ang negative sa atin hanggat maaari. Paano yung ginawa ni Pangs mga brother? Karamihan ng mga item na binenta ko sa kaibigan natin na member ng Team Brocha, tumubo na yon sa mga lot sale. Ibig sabihin, nakuha ko yung mga laruan in bulk quantity, maramihan. Yung mga binenta ko sa kanila, yun yung mga item na natira, mga item na nahirapan ako i-out. Ibig sabihin, yung mga kasama na item nun before, tumubo na lahat. Kahit ibenta ko ng palugi yung mga item na in-offer ko sa kanila, okay lang. Kasi nga, kumita na yung mga naunang item. Gets nyo ba? Basic lang naman yon mga brother. Kung bumili ka ng worth 50,000 pesos na laruan at kumita ka na ng 60,000 pesos at may natira pa at hindi mo ma-out, ibig sabihin, pwede mo na siyang ipalugi. Kasi basically, yung ibebenta mo sa kanila, tubo na lang yun. All in all, mga brother, yung ginawa kong transaction or offer sa mga friends natin sa Team Brocha, win-win yun, mga brother. Panalo ako kasi na-out ko yung mga item na ayoko na makita. Sa totoo lang, alam naman nila yon. At panalo sila dahil alam nilang maire-resell nila sa magandang presyo yung mga item na in-offer ko sa kanila. Ngayon, ang tanong, Pangs, paano ba ang gagawin namin para makapag-close din kami ng maraming deals na katulad ng ginagawa mo ngayon at katulad ng mga deals na ginagawa mo sa ibang tao? Simple lang mga brother, maging honest tayo, maging totoo tayo. Si Menasor, ang sabi sa akin, ang bentahan ngayon, nasa 6,000. Kompleto yan, walang issue yan. So lahat yung back-end card. 6K bentahan ngayon. Pero hindi, weakness ko ang Transformers ha. Sa totoo tayo ngayon. At kilala niyo naman ako. Weakness ko Transformers, so hindi ko alam kung 6K talaga bentahan yan. Sabi lang sa akin. Si Neo, unahan ko na kayo, may hirapan kayo ibenta yan kapag hindi buong set. Unless ito yung hinahanap. Pero sa buong set, common to. Common yan. Pero sa kapag kumpleto, 3K na bibenta yan. Kasama yung iba. 3K set, ganun. Hindi, 3K each. Oo, each. Kasi fuzz yan figure art zero yan. Ganito yung anime. Binibenta ko siya ng 500, sinil ko siya hanggang 250 sa Toycon. Para lang sobrang dami kasi. Pangatlo, butaw yan. Alam niyo, di ko na kayo kailangan i-business stock yan. Butaw yan. Konti na nagko-collect yan. Kaya, magkano mo na kaya? 500 lahat? Hindi kasama yung eco bag pag sinama yung 500. Yan yung rare eh. GTO yung eco bag. Mas may value yung eco bag kaysa sa laruan. Grabe naman. Simula umpisa mga brother, nakagawian ko na maging totoo o sabihin yung totoo sa mga taong nakakatransaksyon at nakakasama ko. Bakit? Una, kapag luma o matagal na yung seller na kausap mo or kadil mo, alam na nila yung bentahan ng mga item na i-offer mo sa kanila. O di kaya, syempre, negosyante rin yun mga brother. Alam nila kung niloloko mo sila o ini-steer mo sila o hindi. Pangalawa, kung bago man yung seller na o-offeran mo, syempre, mas maganda na maging honest tayo mga brother para gayahin din tayo yung binentahan natin. Kumbaga maging mabuti tayong example sa kanya para at least dumami yung positive energy na kinakalat natin sa toy community. Kapag nagpakita tayo ng maganda sa isang tao, malaki ang chance na magpapakita rin siya ng mabuting asal at honesty sa mga ibang taong nakakasalamuha o nakakatil niya. Ubus, no? Ubus. Lista na namin lahat. O lahat na ang hindi lang nakuha ng Team Brocha, yung mga Japan Post. Kasi wala silang barya, puro buo mga pera nila. Oo. Gcash, Kaya Gcash. ayaw nila ng coins. Ayaw nila ng coin bank. Ayaw nila niyan. Gcash. Pero the rest, kinuha nila. Yung eco bag, bawal nila kunin. Mag-aaway kami. O, deal. Thank you, thank you. Thank you. Shout out na. Wrestling Boy. Yan, Wrestling Boys, follow kayo sa page. Wrestling content, wrestling toys, tsaka Tuguduns. Home of Team Brocha. Follow nyo na rin Team Brocha Toy Community. Follow nyo. Tsaka BBC. Yes, sir. Oye Toy Box. Nerdvana PH. Tatagal kayo sa negosyo, mga brother, kapag puro positive energy at good vibes lang yung binibigay nyo sa ibang tao. Basic principle, mga brother, kapag mabuti ang ipinakita mo sa kapwa mo, mabuti rin ang babalik sa'yo. Kapag negatibong enerhiya ang pinakita mo sa mga taong nakakasalamuha mo, negative na enerhiya rin ang ibabato nila sa'yo. Ganun lang naman kasimple yun. So, ako palagi ko sinasabi, kung nasa ng mga resellers, kung saan kami nagbebenta at saan kami bumibili, yun yung tip nyo kung saan kayo makakakuha ng mga item na affordable.
minsan, nagbebenta ako sa kanila, minsan, bumibili rin ako sa kanila ng mga kailangan ko. Kaya, definitely, kung bibili kayo sa Team Brocha, sigurado, sulit yung bibilihin nyo, tsaka affordable. Tsaka hindi lang laruan usapan dito. Pag bumili kayo ng bumili sa mga yan, may libre kayong stunner. Di ba? Siyempre, magiging barkada nyo na rin yung mga yan, di ba? Yun naman din yan. Oo, yun naman yun. Freebie lang yung laruan, yung friendship yung binabayaran. Oo, totoo. Oo, di ba? Di totoo naman, yung network. Saka masarap mag-collecta ng toys. Masarap kayo? Masarap mag-collecta ng Masarap toys. mag-collecta ng toys. Huwag yun ang hanapan ng issue, okay na eh. Okay na yun. Hindi sayang ang punta ng Green Hills, andito ang boys. Ano pa ba ang mga ibang paraan na pwede nating gawin mga brother para makapagpaikot tayo ng panibagong funds sa negosyo natin o sa minamahal nating toy community? Share nyo naman. Yun lang mga brother. Antayin nyo, maghahanap pa tayo ng laruan. Baka mamaya yung 11,000, pambili ko lang din sa kanila. Check nyo yung ibang video natin. Team Brocha, supportahan natin. Oo nga pala, kapag meron kayong mga binibentang collectible figure na ayaw nyo na or medyo kailangan nyo ng funds, i-PM nyo si Panga dahil nangangailangan din ako ng mga item na pwede nating isalang sa Jonathan's Toys. Basta, take into consideration lang yung mga bagay na sinabi ko sa inyo kanina para magkaroon tayo ng magandang deal. Mahal ko kayo. Champion! Mwah!